Philansed is a Filipino congregation, and we exist to help people find, obey, and follow Jesus in their lives. And we want to help you to connect with God and to connect with other people. And gusto ko magpasalamat kay Lord. Nung ikaw ay kumilala at tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas ng iyong buhay, ibig sabihin, sumasa iyo ang biyaya at kapayapaan ng ating pong Panginoon. Nothing missing, nothing lacking, and nothing broken. Praise the Lord. Praise God. You'll have peace right here, right there. Good morning, everyone. Let's start the service with an opening prayer. Let's bow our heads, close our eyes, and then feel the presence of God. Dear Heavenly Father, we come before you today with hearts full of gratitude as we gather for this online Zoom Bible study. We thank you for each member present here and ask for your blessing to be upon them, guiding their steps and opening their hearts to receive your word. Lord Jesus, forgive us, Lord, on the wrong things that we've done, and may your spirit always dwells within us. Lord, as we discuss the topic of submission to authority, we pray for wisdom and understanding to grasp the importance of aligning ourselves with the divine authority. Help us, Lord, to humble and submit ourselves in all the areas of our lives. Lord Jesus, we lift up our church plans before you, seeking your guidance and direction in every decision that we make. Lord, may your Holy Spirit lead us as we seek to glorify your name. Lord Jesus, bless our music ministry and musicians, Lord. May the songs they play and sing resonate deeply in our souls, drawing us closer to you, God, and igniting a passion for worship within us. Also, we lift up our Pastor Jojo and Josh in Australia and all the other members outside New Zealand, Lord. Strengthen them in their ministry, Lord, and surround them with your protection and provision. Lord, as we continue the Bible study, we ask you to speak to each and every one of us, ministering to our specific needs and concerns. Lord, open our minds and hearts to receive your word fresh and empower us to live our lives that bring honor to your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Let's prepare ourselves for the praise and worship. Hallelujah. Of my enemies, I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing. I'm gonna sing in the middle of a storm. Louder and louder, you gotta hear my praise. But there is the security of your eternity that's not. Hope will arise. Death is defeated. The King is alive. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah.
with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah. In the middle of the mystery. I raise a hallelujah. Fear you lost your hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'll raise a hallelujah in the presence of my enemies. I'll raise a hallelujah louder than the unbelief. I'll raise a hallelujah. My weapon is a melody. I'll raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Let's sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. Weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I'll 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 raise a hallelujah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after,
second voice. Sabi nga ni Pastor, puro second. Puro second. The moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I
Morning everyone. Tayo pong lahat ay dumako po sa panalangin ngayong pong umaga po ito. Samahan niyo po ako. Let's pray. Heavenly Father, as we come into your presence, we just want to thank you for your grace and blessings and favor. Thank you, God, for your word na nagsasabing, being confident of this very thing, that he who has began a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Salamat aming Ama sapagkat ikaw ay laging tapat sa lahat ng iyong mga pangako. Kung ano ang iyong sinimulan ay iyong tatapusin. Thank you because you are our God and there is none like you, Lord God. You never promise what you will not keep. You never fail. Lagi kang mabuti sa amin na iyong mga anak. Aming Ama, madalas na kami po ay nagkakamali sa lahat ng halos aming ginagawa sa araw-araw. Subalit kami po ay nagpapasalamat sapagkat ikaw ang Diyos na laging naglilinis sa lahat ng aming pong mga sala at nag-aayos po ng aming pong mga buhay. Thank you, Father, for the blood of your Son, Jesus Christ, na naglilinis at naglinis ng aming pong mga karumihan. At dahil doon kami po ay tinawag mong righteousness of God in Christ Jesus. And now, Lord, hiling namin po na patuloy mong pagpalain ang iyong mga anak na bahagi ng iyong iglesia dito po sa Phil and Said family. Bless us, O Lord, in all aspect of our lives, financially, materially, spiritually, and good health physically, Lord God. Salamat, Panginoon, sapagkat sa mga kapatidan po namin na meron po mga karamdaman, ikaw ang nagbibigay kalakasan at nagbibigay po ng kagalingan because you are our great healer, Panginoon. Lord God, I lift up to you, Lord God, ang Phil and Said Fellowship and all the members na nagkakatipon po dito. Bless us, O Lord, sa pangunguna ng iyong mga pastor na iyong itinalaga sa iyong iglesia. Si Pastor Jojo, maging ako na iyong lingkod, kasama po ng aming mga pamilya, ay patuloy mong pagpalain at ingatan sa araw-araw po ng aming mga buhay. Ang iyong kalakasan at pabor ay lagi naming makita at maranasan po sa aming mga buhay. Panginoon, sa aming pong paglapit sa iyo ay prepare our hearts to receive your word, make us less, and you more, Panginoon. Ikaw ang laging makita sa aming pong mga buhay. At sa tuwing kami po, Panginoon, ay makikisalamuha sa iba pong mga tao, nawa, O Diyos, ang iyong kagalakan, ang iyong pagpapala ay maranasan po nila. Upang sa ganon, Panginoon, sa iyong pagpapalang nararanasan namin, Panginoon, kami po ay magiging pagpapala po sa iba pang mga tao, lalo na po sa aming mga pamilya. Salamat po, O Diyos, sa umaga pong ito, sa patuloy mong paghahanda po ng aming pong mga sarili, ng aming pong mga buhay, upang ikaw ay mapapapurihan, Panginoon. Lord God, dalangin ko din po, O Diyos, na sa pagbibigay ko po ng iyong salita, ako po ay gamitin mo, itago mo po ako sa likod ng iyong krus, Panginoon, nang ikaw lang ang makita sa buhay ko. Dalangin ko ng iyong salita, Panginoon, ay tumimo, Panginoon, sa aming po mga puso at isipan at lakaran po namin to sa araw-araw po ng aming po mga buhay. Salamat po, O Diyos. Binibigay po namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. 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 Okay. Dahon na po tayo sa announcement. Okay, yung announcement po natin. Good morning, everyone. Morning po. So, face-to-face po tayo sa April 28, Sunday, 5. See you po ulit sa Belong Church. It's 16 Poland Road, Greenfield, North Shore. Okay? And then, order of worship po natin this coming Sunday is, speaker will be Pastor Alex Hernandez. Face-to-face po tayo. Presider po is Brother Russell Sianco. Pastoral prayer po will be Sister Vicky de la Cruz. Offering po Brother Junri Corne. Praise and worship, Sister Maricar Sianco. Okay, next po, let's pray together. We have a Friday Zoom online prayer meeting.
That will be on some 26th of April, 8 p.m. Yan. So if you're free po. And we have a leadership meeting po that will be announced po. Okay, wait lang po tayo sa announcement. Okay. Okay, so good morning po everyone. Ate Heidi, Pastor Alex, Pastor Jojo, De La Cruz family, Tininya, Sister Janet, Ancela, and Brother Red. Ay, hindi ko po alam yung iPhone. Sino po yan? Good morning po sa inyo. We're going to, if you want to share po, ano? And then, our testimonies. Ako po, mag-start po muna ako. Siyempre po, I thank the Lord dahil po si Mrs. po ay may work na po. Dito po, napakalapit lang po sa amin. So we're praying for that na yung kasi po hindi po siya nagda-drive. And then yung transportation po sa unang work niya. Ngayon po medyo literal po na 5 to 7 minutes po from our house yung kanyang work. So I thank God for that. Tsaka po yung music ministry natin, binibless po talaga tayo ni Lord. Na-provide po yung mga kailangan natin. Yan. So nakakatuwa po yung praise and worship natin. So, yun po. Sino pa po ang gusto? Open po ang ating floor for sharing testimonies po. Thank you po. Anyone po? To share. Medyo nahihiya po. Good morning. Good morning, Sania. Good morning po sa inyong lahat. Magandang Sunday po, although it's raining, ano. So, a lot of things to thank for. This is just on behalf of everyone na talagang nag-a-attend ng prayer meeting. So, I'm really happy to hear yung mga turnaround ng prayers natin, which is one of them is yung kay Sister Irene, no? Praise God talaga, Will, for the work na ibinigay ni Lord Thank you, na. Lord. Thank you sa prayers po. Oo. So, nananatili yan sa prayer wall natin every week until nawawala lang siya kapag na-answer ni Lord. But really, the work of the Lord and He's hearing us from heaven, mga kapatid. Kaya talagang pagpatuloy natin yung ating prayer meeting. So, paumanhin lang po last week kasi really flat out po talaga. Ang dami ko po talagang work. And kahit po weekend and even today and yesterday po nagwo-work pa rin po ako. So I'm hoping really to see you this Friday, but I will try my best po talaga. Maraming salamat po sa inyong lahat and praise the Lord po sa lahat ng mga answered prayers. Thank you, Suninya. Yan. Pahabol po ni Mrs. Yung po biyanan ko nga po pala na operation sa hip, na-operahan po siya sa hip at saka po dun sa kanyang kalimutan ko po yung tawag ko niya. Sa hips lang muna. So, naka-recover na po. Gising na po yung biyanan ko kagabi. So, ngayon lang po naman. Thank God po. Sino pa po ang gusto? Praise the Lord. Thank you po. Thank God. Anyone po? Ayan. Kung wala na po tayo, reserve na lang po natin sa face-to-face po. And then let's start with the offering prayer po by Brother Dardo. Good morning po sa lahat. Ako na po muna yung mag-ano kay Brother Dar kasi may hinahabol po silang ngayon. Yep, okay, bago po ako manalangin, babasahin ko po muna yung Deuteronomy 8:18. Ang sabi rito, alalahanin yung siya. Refer po nito sa ang ating Panginoon. Siya ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang managana kayo. At ito'y bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Amen. Tayo po'y manalangin. Tunay o Diyos na ang pagbibigay po namin ng ikaputhandog ay hindi bayad, Panginoon. Ito'y pasasalamat, O God, at pag-angkin namin sa mga pangako mo sa aming mga buhay, O God, na palagi mong tinutupad sa bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos, dahil tunay nga ang kasaganaan ng bawat isa, ang kalakasan, kalusugan, hininga, Panginoon, even ang aming mga trabaho, O God, lahat ng aspeto ng aming buhay, O God, ay sa iyo nang gagaling. Kaya wala po kaming dapat na ipagmalaki o ipagmagyabang sa iyong harapan. Dahil ang lahat ng mabubuting bagay, O Diyos, ay tunay ngang nanggagaling sa iyo. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng ito. Dahil tunay nga na tinutupad mo ang mga pangako mo sa mga mananampalataya, O God. At salamat po, O Diyos, dahil hindi ka nagbabago.
Salamat din po, Panginoon, dahil ito nga pong aming ibinibigay. Alam namin, O Diyos, na ito ay aming pasasalamat sa iyong walang hanggang pagbibigay at kumbaga, pagtulong sa amin o pagbibigay sa lahat ng aming mga pangangailangan, O God. Kaya nga po ang aming pagbibigay sa iyong gawain ay hindi bayad, kundi pasasalamat na alam namin na ito ay magagamit para sa ikalalawak pa ng iyong gawain, O God. Upang maabot pa, Panginoon, yung mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo. At sa ganun din, O God, makamtan din namin ang iyong pangako sa iyong salita na kapag kami ay nagbibigay ng ikaputhandog, iyong bubuksan ng durungawan at pintuan ng langit at ibubuhos ang iyong masaganang pagpapala sa aming lahat. Salamat po, O Diyos, inaangkin namin na ikaw ay tapat at tumutupad sa iyong mga pangako. Sa aming pagbibigay, O God, alam po namin ang biyaya ay mananagana sa iyong mga anak. Kaya salamat po. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you for that wonderful prayer. Okay, if you want to give, we have online giving po. We have separated po yung general fund natin. And then, separate po yung ating missions. And then, for our church building fund. Yan, separate po sila para po tayo kung saan niyo po gustong i-bless ang inyong puso. Okay, so let's go with salamat po sa Panginoon dahil binigay po sa atin si Pastor Alex to give our message. So, Sir Alex, thank you po. Hi, good morning, people of God. Good morning, everyone, and welcome to Phil and Said family. We're so happy po na makasama po kayo ngayong araw na ito in person or online. So for those who are online, we also encourage you to comment or type your greetings sa atin pong comment section. Pwede nyo rin pong i-share ang atin pong Facebook Live sa inyo pong social media platform. Please do so. And I know na excited po tayo ngayong umaga pong ito sa pakikinig po ng salita po ng ating pong Panginoon ngayong pong umaga pong ito. Thank you. Pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon. Minsan pa, tayo po ay muling manalangin. Thank you, Father, for this opportunity and privilege to honor and glorify your name. Thank you, Father, because your love compels us to do things. Receive your love, receive your blessings, and receive your promise in our lives, Lord God. We give you glory, Lord God, and we give you praise. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Praise God. Purihin po ang ating pong Panginoon. Ngayon po, tayo po ngayon ay nasa series po ng ating pong submission to authority. At samahan po ninyo ako sapagkat I believe with all my heart na last Sunday ay napag-usapan po natin ito sa ating pong face-to-face na worship service. At ngayon po ay ipagpapatuloy po natin ito at muli po natin babalikan po ang discussion po patungkol po dito po sa ating pong topic na submission to authority. Katulad po ng sinabi ko po last Sundays, ang ating pong Panginoon many times in His teachings, He would be comparing the kingdom of this world to the kingdom of God. Because there is a kingdom of the world out there. Pero tayo po mga believers, tayo po mga mananampalataya, the moment we got born again, we now belong to the kingdom of God. Tandaan po natin, di na po tayo kabilang sa kaharian po ng mundo pong ito. Or we are no longer to the kingdom of this world. Di ba? Sabi nga po ng ating pong Panginoon, my kingdom is not of this world. So si Jesus po made that very clear na sabi po niya, my kingdom is not of this world. So this morning po, let's go back to the life of the person we talked about last Sunday. Ito po ay patungkol po sa buhay po noong pong Roman centurion. Tingnan po natin muli yung kanya pong storya sa umaga pong ito. Let's read the Word of God in Matthew chapter 8 verses 5 to 10. Sabi po ng salita po ng Diyos, when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him, pleading with him, saying, Lord, my servant is lying at home paralyzed, dreadfully tormented. And Jesus said to him, I will come and heal him. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that you should come under my roof, but only speak a word, and my servant will be healed. For I also am a man under authority, having soldiers under me. And I say to this one, go, and he goes, and to another, come, and he comes, and to
to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard it, he marveled and said to those who followed, assuredly I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel. Praise God for the reading of His Word. Alam niyo po, nabanggit ko po last Sunday na nung panahon pong ito, almost the whole world was covered by the Roman Empire. Yung Roman centurion po sa kwento pong itong ating binasa was a Roman army or a Roman soldier. In other words, nung sinabi po niya yung mga salitang, I am a man under authority, he was simply stating that he was a man under the authority of the Roman emperor and he has soldiers under him. Or meron po mga sundalong na kumbaga ay nasasakupan po niya under him. So ngayon pong umaga pong ito, nais ko pong ibahagi po sa inyo that in the kingdom of God, there are two things we need to do. Ano po yan? Number one, we need to be under the authority of the Lordship of Jesus Christ. And number two, at last Sunday, yung po ang ating po pinag-usapan, we need to be under the authority of the Lordship of Jesus Christ. Okay? So, kaya nga, gusto po maintindihan po natin na importante at napakahalaga po na maintindihan natin kung gaano kahalaga po yung authority po ng ating pong Panginoon sa buhay po natin. Because ito po ay nagpapakita po ng pagsunod at ng submission po natin sa ating pong Panginoon. That's obedience. And obedience in the kingdom of God is founded on submission. Okay? So first, sabi po natin in the kingdom of God, we need to be under the authority to the Lordship of Jesus Christ. Because sabi po ng salita po ng Diyos in Philippians chapter 2, sabi ganun ng Word of God, let this same attitude and purpose and humble mind be in you, which was in Christ Jesus. Let Him be your example in humility. Ito pong Philippians chapter 2 ay nagpapakita po that Jesus is to be our example in humility, especially in obedience and in submission. So, if Jesus is to be our example, ibig sabihin, it is, di ba, in our best interest, a look at His life and see how He operated. Ito po ay isang paglalarawan o pagpapakita ng ating pong Panginoong Yesus did not come down to earth as King of the world. Even though, mga kapatid, He is a king. Alam po natin yan. But He gave Himself to be born as a man. Ibinigay po niya ang kanya pong sarili upang isilang bilang isang tao. From being one with God in heaven at isilang bilang tao was already a step down. Di po ba? Ano pang sabi po ng salita po ng Diyos in Philippians chapter 2? Sabi ganoon, and after He had appeared in human form, He abased and humbled Himself still further and carried His obedience to the extreme of death, even the death of the cross, hanggang sa kamatayan po sa krus. Di ba? Anong ibig sabihin po nito? Although the Lord Jesus Christ came from the highest place, galing nga po siya sa kalangitan eh. He chose to take the very lowest place. Di ba? Pero hindi doon natatapos po yung story po ng ating po Panginoon. Ito ang matindi po dito, mga kapatid. Sabi po ng Bible, God has highly exalted Him and has freely bestowed on Him the name that is above every name. Itinaas po siya ng ating pong Diyos Ama. Do we see the pattern here? Di ba? As an example of obedience and submission to our God the Father, nagpakumbaba po ang ating pong Panginoong Hesus. Inuna po niya ang kalooban po ng ating pong Diyos Ama para po sa Kanya. And because of that, our God the Father lifted Him up. Kaya kung si Jesus po yung ating pong pattern at siya po yung ating pong halimbawa, mga kapatid, ng pagsunod at pagpapasakop, in the same way, we are to humble ourselves. But Jesus first, and let God the Father lift you up. Hayaan po natin ang ating pong Ama ang magtaas po sa atin. Alam niyo po, katulad po na nabanggit ko po last Sunday, humility is simply submitting yourself to God. Na parang sinasabi po natin sa ating po Panginoon, Panginoon, I cannot do life on my own. Diba? I need you, Lord. Ibig sabihin, hindi natin magagawa ang isang bagay kung wala ang Panginoon sa buhay po natin.
So when you place yourself with full trust in God, ibig sabihin that's humility. That's submission and obedience to God. Di ba? And because of that, it will no longer be difficult to submit and follow the people God has placed to lead us. Di ba? Hindi na magiging mahirap po para po sa atin na magpasakop, sumunod sa mga taong inilagay ng Diyos upang mamuno po sa atin. Tingnan po ninyo to. Whatever position you may find yourself in today, ini-encourage ko po kayo to follow the pattern of Christ. Sapagkat kapag pinagtiwalaan po natin ang Diyos sa buhay po natin at ginawa po natin una ang Panginoon sa buhay po natin, makikita mo na pagdating ng panahon, itataas po tayo ng Diyos. Why? When you submit to God and make Him first in our lives, mga kapatid, we will see that when the time comes, di ba? Ano mangyayari? He will lift you up. Itataas po tayo ng ating pong Panginoon. Praise God. Praise God. Purihin po ang Panginoon. And again, ulitin ko po, in the kingdom of God, there are two things that we need to do. Number one, sabi natin, last Sunday, we need to be under the authority of the Lord, the Lordship of Jesus Christ. Number two, we need to be connected to God's delegated authority. Di ba? Marami po, may mga tao pong inilagay ang Diyos sa buhay po natin. Katulad po ng nabanggit ko po nung nakaraan, sa ating pong tahanan, ang ating pong mga magulang, ang ating pong authority. Di ba? Sa ating kabilang mga nagtatrabaho po, meron po tayong mga employer, mga boss, mga supervisors. Di ba? So yun po yun, mga taong ito. And even our church, mga kapatid, especially mga kapatid, in our church, gusto ko pong sabihin po sa inyo, we need to be connected to God's delegated authority. And dito po sa atin pong simbahan, mga kapatid, those are our pastors and leaders na ilagay po ng ating pong Panginoon. From our members to our leaders and pastors, and our leaders to our pastors, mga kapatid. So we need to be under the authority, di ba? So if we go back to the life of the Roman centurion, na kahit na siya po ay nasa position, or even though he has a position in the Roman government, he still, mga kapatid, recognizes people who are superior to him. Hindi dahil po meron na po siyang position, ay hindi na po siya magpapasa ilalim po sa authority po na nakakataas po sa kanya. Di po ba? Ibig sabihin, kumikilala pa din po siya sa mga authority na nakakataas po sa kanya. Kaya kung sino man po yung mga taong inilagay po sa atin ng ating pong Panginoon, di ba? We need to listen to their voice. That's the result, mga kapatid, of submission. Let's see the word of God in Hebrews chapter 13, verse 17. Sabi po, nagsalita po ng Diyos, obey your spiritual leaders and do what they say. Their work is to watch over your soul, and they are accountable to God. Give them reason to do this with joy and not sorrow. In Tagalog translation, nais ko din pong sabihin po sa inyo ito. Sabi po ng Tagalog translation, pakinggan niyo po ito. Sundin ninyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila. Dahil sila ang nangangalaga sa spiritual ninyong kalagayan. At alam nilang may pananagutan sila sa Diyos sa pangangalaga nila sa inyo. Kung susundin ninyo sila, sabing ganun, magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila. Ngunit kung hindi, malulungkot sila at hindi ito makakatulong sa atin. Praise God. Hindi sabihin, meaning, mga kapatid, we are under the authority. Then we listen to our superior sa ating po mga pastors and leaders. Sundin po natin yung order that was given to us. Di ba? Alam ko po na makakabuti po ito para po sa atin. Sabi ko nga po last Sunday, ano po ba yung mga bagay na kumbaga ay dadating tayo sa point na hindi po natin sila susundin. Kapag tayo daw po ay dinadala na sa isang bagay na hindi makakabuti para po sa atin. Hindi po ba? Sabi ko nga po, we are under authority. Then we listen to our superior. Sa ating po mga leaders and pastors, at sundin po natin yung mga order that was given to us. Ibig sabihin, that's obedience and submission. Ganun po namuhay ang ating pong Panginoon. At ganun din po yung example and pattern na ginawa po ng ating po Panginoong Hesus. Di ba? He was totally under authority to our Heavenly Father. Yan. So,
I believe with all my heart, if we don't learn to submit and obey authority, paano pa natin kikilalanin ang authority ng Diyos sa kalangitan? Sabi po ng ating po Panginoon, pakinggan niyo po ito. The things I say because those are the words I heard from my Heavenly Father. Sabi niya, yung mga bagay na ginagawa ko ito dahil ito ang sinabi sa akin ng Ama na gawin ko. Piruin po ninyo, namuhay ang Panginoon, ang naisin po niya ay magpasakop sa kapangyarihan po ng ating pong Amang nasa langit. And he had a listening ears, mga kapatid. Lagi po siya nakikinig sa mga sinasabi po sa kanya ng ating pong Ama. So seeking first in the kingdom of God simply means, mga kapatid, we need to seek to be under authority. And the next thing that we need to do is to listen. Pakinggan po natin sila, makinig po tayo. Pagkat sabi po ng Word of God in Proverbs, chapter 4, verse 20 to 22, sabi po doon, my son, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. For they are life to those who find them and health to all their flesh. Grabe. Kung iintindihin po natin maigi po ito, pakinggan niyo pong ito maigi. Sabi niya, anak, ito po ay patungkol po at tinutukoy po ito sa mga tao na kung saan ay kumikilala sa atin pong Panginoon. Sabi gano'n, anak, pakinggan mong mabuti ang itinuturo ko sa iyo. Huwag mo itong kalilimutan, kundi ingatan sa puso mo. Sapagkat magbibigay ito ng malusog na katawan at mahabang buhay sa sino mong makasusumpong nito. Pakinggan niyo po ito, mga kapatid. Ibig sabihin, ito pala ang isa sa mga sekreto po ng buhay po natin. Di ba? Na kung saan ay magkakaroon po tayo ng malusog na katawan at mahabang buhay. Sa sino man daw po na kung saan ay nakikinig po ng mga turo po ng ating pong Panginoon. Hallelujah. First of all, mga kapatid, we need to be under the authority to the Lordship of Jesus Christ. Sa totoo lang, yan po ang una po nating ginawa, ang tumugon sa pag-ibig po ng ating pong Diyos. At dahil doon naging Lord and Savior po natin, siya sa ating pong mga buhay. Listen to this. Nobody can be saved without submitting themselves under the authority of the Lordship of Jesus Christ. That's the only requirement, mga kapatid. Para ikaw ay maligtas, be under the authority or under authority. Make Jesus the Lord of your life. Maging kung ikaw ay naandun dito po at nakikinig at wala ka pang personal na relasyon sa ating pong Panginoon, di po ba? Napakasimple lang. Amin lang po natin na tayo'y makasalanan at tanggapin po natin ang ating Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas ng ating pong buhay. Siguro sasabihin po natin na yun lang, parang napakadali lang. Yes, yun lang. Sapagkat ayaw po ng Panginoon, napahirapan pa po tayo. Nais po niya na ang buong mundo, ang bawat taong nabubuhay sa mundong ito ay kumilala sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas ng kanila pong mga buhay. Kaya katulad po ng Roman centurion, we need to live a life under authority, mga kapatid. O kailangan nating mamuhay sa ilalim ng mga namumuno po sa atin. Be under authority or be under the authority. Listen to the word. Carry out of the word, mga kapatid. And to carry out the orders that was given to us. Huwag lang po tayong tagapakinig ng salita po ng Diyos. Gawin po natin kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Let us not be listeners of the word of God. Let us also do what the word of God says. So if we want to dominate in every area of our lives, mga kapatid, let's submit. Mag-submit tayo sa kapangyarihan po ng ating pong Diyos. The only reason, mga kapatid, why we can exercise authority that given of God is by being under authority. Always remember, tandaan po natin palagi, the moment we get out from under authority, mga kapatid, we lose our authority in the kingdom of God. Sa sandaling umalis o lumalabas po tayo mula sa ilalim po ng mga namumuno sa atin, nawawala po yung ating authority sa kaharian po ng ating po Panginoon. Kaya pala mga kapatid, namuhay ang ating pong Panginoong Yesus na nagpapasakop sa ating pong Diyos Ama. He was completely under authority to His Heavenly Father. Sabi ng ating pong Panginoon,
Pakinggan niyo po ito. Sabi niya, not my will, but let your will be done. Yun po ang goal, yun po ang aim ng ating pong Panginoon. Gawin ang kalooban ng Diyos sa buhay po niya. Ang sarap po nitong isipin, mga kapatid, na mas makakabuti para po sa atin na gawin ang kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Huwag po natin gawin yung mga bagay na hindi naman po yun ang sinasabi ng Diyos po sa atin. Di ba? Sapagkat kung halimbawa po ang pag-uusapan, napakagandang halimbawa po ng ating pong Panginoon. Sabi niya, not my will, but let your will be done. Dahil doon sumunod po ang ating pong Panginoon Jesus hanggang sa kamatayan patungo sa krus ng Kalbaryo. At ano po ang naging result po ng pagsunod po niya? And what was the result of the Lord's obedience and submission? Alam niyo po, katulad ng sabi ko po kanina, itinaas po siya ng ating pong Diyos Ama. The Father lifted him up. Praise God. The question is, mga kapatid, sa umaga pong ito, do you want God to highly exalted you? Gusto mo bang itaas ka ng ating pong Diyos? From poverty, God will exalt you to prosperity. From a life of defeat o mula sa buhay na talunan, God will exalt you to a life of victory and success. Itaas ka ng Diyos sa isang buhay na matagumpay. Lahat po ito, gusto po natin po ito. From a life of sickness and disease to a life of divine health. Gusto mong itaas ka ng Panginoon o ng ating pong Diyos? From a life of depression to a life of happiness and joy in the Lord. Diba? Sabi po ni Apostle Paul, gawin nating halimbawa ang ating pong Panginoong Yesus sa ating pong buhay at sa buhay ng iba pong mga tao. Again, there are two things that we need to do in the kingdom of God. Diba? We need to be under authority to the Lordship of Jesus Christ. And number two, we need to be connected to God's delegated authority. Sapagkat kapag pinagtiwalaan po natin maigi ang ating Diyos at ginawa po natin siya ang laging una sa buhay po natin, makikita mo pagdating po ng panahon, He will lift you up. Again, sabi po ni Apostle Paul, sabi niya, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Sabi niya, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, if we are going to run the race of life and enjoy its fullness, mga kapatid, kailangan po nating itingin ang ating po mga mata doon sa gantimpala. Looking unto Jesus, He is the author and the finisher of our faith. Doon po tayo tumingin doon sa reward. Yun ay walang iba kundi si Kristo na atin pong Panginoon. Mapalad ka kung sa buhay mo ay tinanggap mo na siya bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay. Si Apostle Paul, ang matinding hangarin po niya sa buhay or his greatest desire in his life ay hindi ang gumawa o kumita ng pera o ng maraming pera para maging angat sa iba. Paul's desire is to know and experience the Lord in his life. Dahil kapag naintindihan niya, alam niya kapag naintindihan niya kung sino ang Panginoon sa buhay niya, he knew that the great blessings would flow into his life. Dadalo yung matinding pagpapala sa kanya pong buhay because Paul believes that when he puts the Lord first in his life, blessings will flow and follow. Last verse, mga kapatid. Pakinggan niyo po ito. Grabe. Sabi po ng Psalm chapter 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Di ba? Ginawa pa nga pong awit yan Di ba? Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Kung atin pong didiin ng maigi at iintindihin maigi po ang salita po ng ating pong Panginoon, pakinggan niyo po ito. Hindi po sinabing ikaw ang susunod. Because of your submission to authority, the Bible says, surely goodness and mercy shall follow you. Kapatid, yun daw pong goodness and mercy ng ating pong Panginoon, yung mga pagpapala at pabor ng Diyos, ang susunod po sa atin, mga kapatid. Ang sekreto po ay submission to authority. Una sa ating pong Panginoon, ikalawa sa mga taong inilagay ng Diyos sa buhay po natin.
Parang kapag pinag-uusapan po natin patungkol po sa pagbibigay po ng ating pong tithes and offering, hindi po ba? Hindi ka nagbibigay sa Panginoon dahil obligasyon mo ito bilang anak ng Diyos. Or you did not give to the Lord because it is your obligation as a child of God. Nagbibigay ka ng iyong tithes and offering dahil naniniwala ka na ito ay bahagi ng iyong pagpupuri at pasasalamat sa Diyos dahil alam mo na siya ang pinanggagalingan ng lahat ng iyong tinatamasa sa buhay. Or you give your tithes and offering, mga kapatid, because you believe that this is part of your praise and thanksgiving to God. And because of that, mga kapatid, you know that more than that, what you give, mga kapatid, will come back to you. Di ba? Yun eh. So as we submit and as we keep our eyes on Jesus, mga kapatid, we will see ourselves walking in things far greater than we could ever ask, think, or imagine. Okay. Sa tuwing tayo po ay nagpapasakop at patuloy na nakatingin sa ating po Panginoon, makikita natin na ating po mga sarili na lumalakad po sa mga bagay na higit pa sa inaakala at iniisip po natin, mga kapatid. So with our submission and obedience to the Lord, mga kapatid, God wants to do great and mighty things in us and through us. Totoo po yun. Kapag tayo po ay nagpapasakop at sumusunod sa Panginoon, gagawa po siya ng mga bagay o matitinding bagay sa buhay mo at sa buhay ko. Di ba? At kapag tayo napagpala, mga kapatid, lagi po natin tatandaan, we are blessed to be a blessing, especially po sa ating po mga pamilya, sa ating po mga kapatidan, sa mga tao nakakasalamuha po natin araw-araw. Again, ngayon po umagang ito, two things that we need to do in the kingdom of God. First, we need to be under the authority of the Lordship of Jesus Christ. Second, we need to be connected to God's delegated authority. Praise God. I pray and I hope that we can see the importance of submitting to authority in our lives, mga kapatid. Let us pray. Tayo pong lahat ay manalangin sa umaga pong ito. Father God, thank you for your goodness and mercy. Salamat sapagkat ikaw ang gumagawa at nagbibigay ng mga mabubuting bagay sa aming mga buhay. Thank you, Father, for the spirit of submission, and thank you, God, that your will be fulfilled in our lives to your glory. Thank you, God, for your love, peace, joy, and protection. Salamat po, Diyos. Family, Phil and said family, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you and give you peace, nothing lacking, nothing missing, and nothing broken. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Praise God. See you next Sunday. Magandang umaga po sa atin pong lahat. Pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon. Praise God. Praise the Lord. Thank you po. All right. See you Salamat next Sunday. po, Pastor. Thank you. All right. Stay blessed.